Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin, patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong pinaramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan, at kung magkagayon matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo, pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, sa kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Sino ba ang mabuting tao? Para sa maraming tao, mabuti ni sila kasi hindi sila nakakagawa ng masama. Kaya sinabi nila na hindi na sila kailangan mangumpisal kasi wala naman silang ginagawang masama. Tama na ba yan? Na sapat nang huwag gumawa ng masama? Ang hindi paggawa ng masama ay simula lang. Ito ay dapat susundan ng paggawa ng kabutihan. Ito ay pinakita sa ating pagbasa ngayon. Sinabi ng propeta Isaías, kung titigilan ninyo ang pag-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, yan iyong paggawa ng masama. Kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, yan yung paggawa ng mabuti. Ang kadiliman na bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Kaya nga, mayroon tayong mga corporal and spiritual works of mercy. Ito'y mga kabutihan na dapat nating gawin para maging mabubuting Kristiyano tayo. Binanggit din ang ilang corporal works of mercy ni Propeta Isaías. Ang nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Ang halos subad ay inyong paramtan. Ang inyong tulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. Yan ay ilan sa mga halimbawa ng paggawa ng mabuti. Kaya hindi sapat na wala tayong masamang ginagawa. Gumagawa din ba tayo ng mabuti? Sinabi ni Jesus na kayo ay ang liwanag ng mundo. Dapat ipakita ang inyong liwanag sa lahat upang purihin ang inyong amang nasa langit. Huwag dapat natin itatago sa ilalim ng higaan ang ating liwanag. Ano bang liwanag na sinasabi dito? Ang kadiliman ay ang mga masasama at ang liwanag ay ang mabubuti. Tanggalin na natin ang kadiliman sa ating buhay. Ang ibig sabihin nito na huwag na tayong gumawa ng masama. Pero ang ating kabutihan ay ipakita. Ito ay ang pagsasaksi na hindi pabaya ang Diyos, na patuloy siyang kumikilo sa pamagitan ng kabutihan na ginagawa ng kanyang mga alagad. Hindi tayo gumagawa ng kabutihan upang maging bida tayo o maging sikat.
Sabi ni Jesus, naggawa tayo ng mabuti upang ang Diyos Ama ay purihin. Ang papuri ay hindi para sa atin, kundi para sa Diyos Ama. Dito magniningning ang liwanag sa buhay ng marami dahil sa naranasan nila ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginawa sa kanila. Malaki po ang hamon ninyo sa amin, Diyos, na maging liwanag kami ng mundo. Totoo na madilim ang mundo dahil sa kasamaan na nangyayari. Sana po ang mga kabutihan na aming nagagawa sa pagtulong sa kapwa ay maging liwanag sa daan ng ibang tao. Liwanag na nagbibigay pag-asa sa buhay nila. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.